Magandang hapon po sa inyong lahat at tayo'y live 5:08 5:09 ng hapon. Today is March 5. Update po tayo sa naging hearing kanina sa Supreme Court regarding dito sa the way I describe it, anomalous and unconstitutional 2025 budget. Pasensya na ho kayo kahapon pa humingi na ako ng pamanhin at pasama talaga ang ating pakiramdam at boses. Balit meron tayong obligasyon sa inyo na maghatid ng update at meron ho ako obligasyon sa inyo na humarap kanina sa Korte Suprema bilang kinatawan ng mga ordinaryong Pilipino, ng mga manggagawang Pilipino na kaisa po dito sa ating inihatid na kaso sa Korte Suprema na humihingi na ideklarang null and void at unconstitutional itong 2025 national budget. Sapagkat pera nyo po ito taxpayers money po ang involved dito at bahagi rin dito yung isa sa ating mga argumento kung bakit dapat itong ideklarang unconstitutional dahil meron pong private money involved. Yung mga perang nakolekta sa mga ordinaryong manggagawang Pilipino sa pribado na mandatorily ay kinakaltasan dahil mandatory member po tayong lahat ng tinatawag nating PhilHealth. So binigyan po ng zero funding ng gobyerno yung administrasyon ni Bongbong Marcos ang PhilHealth ngayong taon. Kaya maraming umaalma kung binigyan ng zero funding ang PhilHealth. Hindi po kasi dahilan na meron di umanong 600 million pesos reserve fund ang PhilHealth. That's not the point. The point being, saan napunta yung mandatoring kinakaltas tuwing sahod mula sa mga nagtatrabaho sa pribadong sektor. Patatandaan po ninyo, lagi kayong binabawasan sa inyong sahod. Hindi nyo pa man nahihipo yung inyong pinaghirapan tuwing kinsenas at katapusan, kinakaltasan po yung inyong mandatory contribution kasi miyembro ho tayong lahat ng PhilHealth. Yun din po yung ating hinahanap. Yun din po yung ating basihan ng unconstitutional because there is no way that the government can decide na bigyan ng zero budget or defunded ang PhilHealth. Dahil hindi po pera ng gobyerno lamang yan. Pera po nang gagaling sa ordinaryong manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa pribado. Nasaan yung perang yan? Yan ay kinaltaso sa inyo with a guarantee na yan po ay mapupunta pang pondo ng PhilHealth at ng Universal Healthcare Law, yung Republic Act 11223. Ngayon, kung binigyan ng zero funding o defunded po ang PhilHealth, walang binigay na pondo ang gobyerno ngayong taong ito, nasaan? Yung ikinalta sa sahod ninyo sa loob ng 12 buwan ng isang taon ng 2024. Yun yung ating hinahanap. Hindi ho ba tama si Pangulong Duterte? Pagka may kinaltas ka with a promise that this particular money or fund will go to your PhilHealth at hindi ibinigay sa PhilHealth yan, hindi po ba't estafa ang tawag dyan? Hindi. Ngayon kung ginamit mo naman, pang-maintain ng public roads o pampondo ng program appropriation, hindi ba ang tawag dyan ay malversation? So ito po yung isa sa mga argumentong ating isinusulong sa Korte Suprema. But before I discuss all other issues regarding the case before the Supreme Court, update lang ho. Natuloy po kanina yung preliminary conference at doon po sa preliminary conference, kaya po sinusundan natin ang ating pagla-live, yung ating posting kanina. I was informed by our volunteers na meron na pong almost 900,000 views. Itin ko 900,000 views yung ating posting kanina, and that was about just 5 hours ago. Malaki po yung views, hindi po dahil ako po yung naroroon. Wala po akong ilusyon doon, hindi po tayo nag-iilusyon noon. Kaya po malaki yung views, marami po ang sadyang interesado na patuloy nating pag-usapan itong anomalous
passage of the 2025 budget. But I already submitted myself kanina doon sa Korte Suprema. Iwasan ho muna natin, maintindihan naman ninyo na idiskurso yung mga detalye ng naturang kasong ito until after we are done with the oral argument. I think it would be prudent to refrain as much as I could yung i-discuss natin yung merito bago po magkaroon ng oral argument. So ang update po natin, natuloy po yung preliminary conference kanina, napakarami po ang naka-view na ng ating posting, ang ating update. Hinihingi ko po na sana ay patuloy ninyong i-like at i-share ang lahat po ng ating posting at pagla-live ng ganito dahil hindi lamang po tayo kandidato ngayong May 12, 2025. Ako rin po'y tumatayong bilang representante ninyo sa kaso ng mamamayang Pilipino na nakabinbin po sa Korte Suprema. So there will be days, pagpamanhin po ninyo, I will also miss you, that I might be absent sa campaign trail, sa campaign sortie dahil naghahanda po tayo para sa oral argument. Ang naging kautusan po ng Korte Suprema ay tuloy ang oral argument sa April 1. At bukod po sa unang itinakdang April 1, nagdagdag po ng araw ang Korte Suprema. Ang sabi po ng Korte Suprema sa lahat ng abogadong naroroon at pati lalo na sa mga petitioners kadagaya ko po sa ngalan po ng Sambayan ng Pilipino ay buksan na ang April 2 and 3 at naghahanda na po ang Korte Suprema para sa oral argument sa kasong ito. Hindi lamang po isang araw ang ibinigay. April 1, April 2 at April 3 ang itinakdang araw ng Korte Suprema para po sa oral argument. Mabuti po yon sapagkat yun ay sagisag na interesado ang Korte Suprema at binigyan nila ng 3 araw. Napakahalaga po ang oras ng ating mga kagalang-galang na hukom o mahistrado na kabahagi ng Korte Suprema. And for them to allot 3 consecutive days just to hear the oral arguments on this case, ibig sabihin mahalaga po ang kapakanan ng ordinaryong Pilipino at ordinaryong manggagawa sa ating mga maestrado. At dito nga, muling binibigyang buhay ng ating mga maestrado na talagang yan ang yung court of last resort, kung sabihin nga, when all other co-equal branch of government seems to be unmindful of the welfare of the people, there is still the last bastion, and that is the Supreme Court. And I think they have shown this early today when they have allotted and extended the days reserved for the conduct of the oral argument, not just one day, not just on April 1, but April 2 and 3 as well. So 3 days have been devoted by the Supreme Court for the oral argument patungkol po dito sa ating kaso. Pangalawang update ay pinag-utos ng Korte Suprema na dapat ay magpakita at dumalo yung bagong chairman ng Committee on Appropriation ng Mababang Kapulungan ng House of Representatives, si Marikina Congresswoman Stella Kimbo. Siya ay pinag-uutos na magpakita at dumalo sa gaganaping oral argument diyan po sa Baguio, sa Supreme Court sa April 1. At bukod po riyan, matatandaan po ninyo kahapon ay ipinakita ko yung ating liham doon sa Senado. Tayo po ay nagre-request na bigyan tayo ng listahan kung sino-sino yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan na napapabilang dyan sa tinatawag na Technical Working Group ng Committee on Finance sa Senado at yung miyembro, yung mga empleyado ng mababang kapulungan na bahagi po ng Technical Working Group sa House of Representatives. Ano po yung kahalagahan nito? Pinag-utos po kanina
ng Korte Suprema na kinakailangan din ay magpakita at present. Ang lahat ng empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan na bahagi ng tinatawag na Technical Working Group. Sapagkat matatandaan ho natin, naglabasan diyan sa ANC, diyan sa ABS-CBN, diyan sa GMA, na yung news clip na sinasabi nga nito ni Congresswoman Stella Kimbo na merong blanco at ministerial duty na lamang at ang mga nag-fill up ng blanco ay yung mga kawani ng Senado at mababang kapulungan na bahagi ng Technical Working Group. And we have written both the Senate and the House of Representatives requesting for the names of those honest and hardworking employees of both houses na miyembro ng TWG. Hindi po para sila ihabulin o ihabla, kundi bahagi po kasi ito ng ating due diligence, complete staff work at case build-up kung sino talagang dapat panagutin dito sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee report ang nanalagyan ng halaga pagdating doon sa General Appropriations Act na napirmahan nga ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So these are the three major updates or development dito sa ating kaso sa Korte Suprema hinggil sa unconstitutional 2025 budget. Yes, the General's viewpoint. Salamat, Attorney Vic Rodriguez. Maraming salamat din na the General's viewpoint si General Macanas. Marami rin ho ang nagme-mensahe sa akin na natatakot dahil mukhang nawe-weaponize yung ibang artikulo ng Revised Penal Code, yung Article 154, yung unlawful utterance. Alam mo ninyo, fundamental. Kagaya po ng ating ginagawang diretsyohang pakikipag-ugnayan sa mamamayang Pilipino. Let me just guide you of your rights. Number one, meron po tayong garantiya sa ating saligang batas. Article 3, Section 4. Yung ating pong karapatan, yung freedom of speech, of expression, and of the press. Yung pagdating po sa press, malinaw din po, may desisyon na po ang Korte Suprema dyan. Dyan po sa kaso ng Ampatuan versus ABS-CBN. Pakicheck nyo po, hindi ko lang alam yung GR number eh. At ano po yung citation niya sa SCRA. Pero meron po dyan, nag-google na po naman yan, yung Ampatuan versus ABS-CBN. Sinasabi nga dyan na bahagi ng ating garantiya ay yung freedom of speech and of the press. Doon po sa kaso ng Ampatuan versus ABS-CBN, sinabi po dyan na nakatangi-tangi po yung ating freedom of speech and of the press. At sinabi doon, pag sinabi pong yung press hindi lamang po traditional, hindi yung sa TV, hindi yung radyo, hindi po yung pahayagan, hindi po yung traditional, kundi po pati yung social media, because we have to embrace yung transitioning into the digital platform, yung digital media. So, yun po ang sinabi diyan sa kaso ng Ampatuan versus ABS-CBN. At sinabi rin po ng Korte Suprema, i-guide lang po natin yung mga natatakot. Meron po kayong karapatan, may garantiya po yan, Article 3, Section 4, yun yung karapatang magpahayag, magsalita at magbalita. At sinasabi po nga dyan na yung karapatan po magsalita at magbalita are freedoms guaranteed to keep the powers that we have surrendered to the government in check. And these are powerful weapons of accountability. Ano po yung powerful weapons of accountability? Yung powerful weapons of accountability ay yung pong tinatawag nating freedom of speech and of the press. Ulitin ko sinabi ng Korte Suprema diyan sa kaso ng Ampatuan versus ABS-CBN na yung freedom of speech and freedom of the press these are powerful weapons of accountability to make sure that the freedom or the freedoms
that are guaranteed under the Constitution and to keep the government in check to the many powers that we have surrendered to them. Kaya pahalagahan po natin yung freedom of speech and of the press. Malinaw po yan at bahagi yan ng hinihingi ng ating hakbang ng maisog. Yung sinasabi po nating advokasya natin ng transparency, accountability, peace and security. Sinabi uli diyan na itong araw pong freedoms of speech and of the press are powerful weapons of accountability to put and keep the government in check. So, wag po kayong matatakot. Bukod po diyan, meron po kayong constitutional guarantee, yung Article 3, Section 7, na nagsasabi na meron pong karapatan, hindi po pribilehiyo may karapatan po ang lahat ng mamamayang Pilipino na malaman ang mga impormasyon that pertains to matters of public concern. At ang karapatang ito shall be recognized by the government. Hindi po isusuppress, hindi po iwe-weaponize yung Article 154 of the Revised Penal Code, yung tinatawag nating unlawful utterance. Bago po magkaroon ng unlawful utterance sa aking pananaw, kinakailangan muna aksyonan ng gobyerno yung naging pahayag ng kahit na sinong ordinaryong mamamayan. Kasi constitutional right po yun eh. In the hierarchy of rights, mananaig yung ating Bill of Rights, yung karapatan nating magsalita, magpahayag at magbalita. Both yung traditional media at yung social media. At bukod po riyan, meron pa po tayong isang garansya, yung Article 13, Section 16. Pakitingnan po ninyo inyong saligang batas. Yung karapatan, ulito karapatan ito hindi po ito pribilehiyo. Yung karapatan ng bawat Pilipino na makibahagi decision making siya baka mahina yung baka po nagugurgur tayo. Ano yon? Ay, nako, hindi ko alam. Nagla-live din ho pala si Binibining Maharlika. Hindi ko alam. Walang intensyong makisabay sa pagla-live ni Binibining Maharlika, ni Bol Jaquera. Pasensya na. Nagkataon na nagsabay tayo. Hindi ko alam. Iba naman yata ang topic ni Binibining Maharlika. Pasensya na, Binibining Maharlika, na nakasabay ako sa iyong pagla-live. So, ulitin ko ang inyong pundasyon, Article 3, Section 4, Article 3, Section 7, Article 13, Section 16. At yung right of the right of the people to public information empowers the citizens. Kinakailangan merong kayong karapatan sa impormasyon sa lahat ng bagay na may kinalaman sa araw-araw ninyong pamumuhay dahil yan nga po ay nakaukit, may garansya, nakasulat. At hinubog po ito ng saligang batas, yung Article 13, Section 16. Paki-check po ninyo yung the right of the people to an effective and reasonable participation at all levels of social, political, and decision-making shall not be abridged. So malinaw po yan. If you get a favorable decision, what will happen po pag ubos na ang pera? Antayin po natin at magkakaroon ng criminal liability yung mga na-involved dito. Antayin lang po natin. I cannot provide you with an answer that is essentially or bordering on conjecture or supposition. Robert Go, sila naman ang tanungin dahil sanay sila ang nagtatanong. Tama yun, Ron Robert Go. At yun nga ho yung ating isinusulong, yung transparency, accountability, peace, and security. So yung matters of public interest should be discussed publicly and truthfully. Yun po lang ang guide natin sa lahat ng media practitioners, whether traditional. Wala pong monopolya ang traditional media sa kaalaman
ng pagbabalita. Ganon din po ang mga napapabilang sa digital media practitioners or new media, yung nasa social media. Basta't ang ating pong batayan, sinabi po ito ng Korte Suprema sa kaso ng Ampatuan versus ABS-CBN, ang mahalaga, matters of public interest are to be discussed publicly and truthfully. Kaya nga linalabanan natin pati yung mga fake news, pagka nagfe-fake news ang pamahalaan, mamaya didiscuss natin na ano ba yan, fake news o cover up. Didiscuss din po natin yan. Basta't matters of public interest are to be discussed publicly and truthfully on any matters of public interest without, malinaw without censorship or punishment. Yung pangnanakot na makakasuhan ka o mapaparusahan ka, to keep public debate uninhibited, robust, and wide open. Kasi kung merong nakaamba, nakakasuhan ka, suppression po yun That is prior restraint or censorship. Bakit? Tatakutin kang kakasuhan ka Basta't ang gabay, yung mga nagme-message ko, humingi ng payo, tignan niyo lamang yung Article 3, Section 4, Article 3, Section 7, at Article 13, Section 16 of our Constitution. At i-share ang lahat po ng ating pagla-live at posting. At malaking bagay po sa akin ito, tulungan po ninyo akong mangampanya. I am confronted with a choice na mawawala po tayo ng ilang araw sa kampanya dahil naghahanda po tayo sa oral argument. Obligasyon ko rin kasi sa inyo ito sambayan ng Pilipino, itong ating kaso. So sana matulungan ninyo ako mangampanya, hindi naman po tayo nagbabakasyon lamang, tayo po'y nag-aaral. At in fact, just before I went live, ito po yung inabot sa atin ng acting mga legal staff. These are the things that I have to include among the many readings that I have to make. So tulungan po ninyo ako, ipangampanya niyo po ako sa inyong kamag-anak, kaibigan, kaklase, kaskwela, sa lahat ng Pilipino sa manpanig ng mundo. Sana po i-like at i-share ninyo ang ating pagla-live, ang ating post, ang ating pahina.